Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagbalik sa akon kaisipan ang mga tinion nga ginbuligan ako ni Crispin bato kay Dorian. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Sang tion nga ato, nabatyagan ko nga nagmature ako sang hinali. Nakahibalo ako kung anong matabo sa akon kung wala mag-abot si Crispin sa among nga tion. Hindi ko gid malimtan ang pagkuga niya kay Dorian, kag paghaboy niya sini nga do basura nga tama kahigko. Kag do sa hindi pa nako makapati, sang nakita ko sa nawong ni Dorian. Nakita kong iya nawong nga may kakugmat, ang kanugon, kag ang kahadlok, pareho sang nabatyagan sang isa ka makawat. Isa ka murder ang ginhimo ni Crispin kay Dorian. Apang nadumduman ko si Rachel. Sugod sad to, wala na siya sang may nahadlukan. Ginpalapta ni Tita Sofia nga nakatipalo ako sa kabatuhan. Kag hindi na ako makalakat sa kabatuhan nga sa diin didto si Crispin kag ginbuligan niya ako nga makapauli. Sa piyak na pahin, nakita ko ang asawa ni Dorian sang mag-abot sila sa balay nga pilason. Suno sa iya, nahulog ko na siya sa may kabatuhan. Nagsulod siya sa balay, kag nagpangamuyo. Pagkaaga, nasapuan siya sang iya asawa, nga nagabitay sa balayan sang kwadra. Ginkaisahan ni Crispin kag ni Tita Sofia, nga amoy ng pagwaon nga balita.
Bangod hindi sila maluyag, nga maumid ako sa iskandalo. Nagpangusisa ang mga pulis. Kag ang resulta, amo nga naghikog si Dorian. Bangod daw naglain ng pinsar niya sang tion nga ato. Nagligad ng 2 ka tuig, kag nakatapos na kami sa amon pagtuon. Ako, si Tamara kag si Rachel. Ay, kag subong, nagapanuig ko na ako sang 17 anyos. Kag suno kay tita, tion na agad nga magpaminsar ako sang akon palaabuton. Apang isa ka adlaw, may ginsugid sa akon party kay Crispin. Amo inang ginahambalan diri subong. Ginapaabot nga may kasal nga matabo. Sinong mapakasal, tita? Si Crispin kag si Miss Fiona Abante. Ha? Si Miss Fiona Abante? Oo. Anak siya sang manggaranon nga pamilya. Kag bisan ang iloy ni Crispin, buto man sa iya. Amo gali. Kag nagustuhan man bala siya ni Crispin? Ambot lang. Wala man ako makahibalo. Matahong bala si Miss Fiona Abante, tita? Matahuman. Kag wala labot sina, anak siya sang manggaranon nga pamilya. Gani halos ang tanan, nagabuto kay Crispin nga iya manginbana. Ay, mamangkot ko bala kay Tamara kung san ogid mapakasal si Crispin kag si Miss Fiona? Kasal? Wala ako makahibalo party dira. Mas sami nga nagabisita sa amon si Miss Fiona. Apang si Crispin, mas sami nga wala. Masako siya sa iya trabaho. Kag isa pa, nagapati ako. Nga wala sang plano si Crispin nga magpakasal sa kaibisan sino nga babae. Bagod may babae na siya, agin pakaslan sang una. Ha? May ginpakasal na nga una nga babae si Crispin? May asawa na siya. Apang madali lang ato. Lamharon pa sa to si Crispin Kagamo man ang iyang asawa. Kagsang ulihi, nabalitaan nga nag-ilop ang among nga babae. Na-aksidente siya sa istasyon sang tren. Kag napatay siya. Amo gali? Kun amo, hasta subong, base kun wala pa malipatan ni Crispin ang iya asawa. Ambot sa iya. Wala man siya sa ginhambal nga bisan ano Bagod masako siya permi. Sa iya abaga na tungtong ang tanan nga problema sang amo negosyo. Gani masako siya permi. Nakibot gid ako sang ginsugid sa ako ni Tamara nga may una na gali nga babayi nga ginpakasal si Crispin. Sa pagpadayon ko pagid. Uy, inigit madula sa akon kaisipan si Crispin. Sugod sang ginluwas niya ako sa kay Dorian. Kag ang balita kay Crispin nga kalaslo na siya kay Miss Fiona.
nagahatag sang kasubo sa akon. Sugod sad to, nangin interesado na ako sa iya. Apang para kay Crispin, malaway lang ako nga bata. Kag bisan anhon ko sa pagpilit sang akon kaugalingon, hindi ko gid siya malimtan. Labi lang siya nga nagasulod sa akon kaisipan. Uy, isasad to ka adlaw. Naisipan ko nga duawon si Flora. Luyag ko mahibalan kung ano nang natabo sa iya, kag sa munyika nga ginakabig niya nga si Crispin. Uy, kabay pa nga wala si Lucy. Agud nga masugilanon ko si Flora. Ba? Ang mga uwak? Nakita ko sila nga naghahapon sa kahoy. Nga wala na sang mga dahon. Uy, pito sila kabilog ho. Pareho man sang pito ka uwak nga nakita ko sa daragway. Nga nasabit sa balay ni Lucy kag Flora. Pito ka uwak? Ari na ako sa balay ni Flora. Ba? Ato siya? Nagapungko gihapon siya sa may bangko. Kag sa iya tupad. Ara ang stroller nga may nagahigda nga munyika. Kun amo man gihapon ang ginahimo niya. Gina-imagine gihapon niya ang munyika nga among bata nga si Crispin. Ay, palibot ako sa likod kag magsulod sa ila kudal. Flora, kamusta ka? Uy, Federica? Nalipay siya sang makita ako. To pareho ba lang nga wala akong madulas ang malawig ni inadlaw? Napaabot ko gid ikaw. Nga wala ka makakadto diri kahapon. Bago lang ako magabot alin sa eskwelahan. Ay, Flora, abi, sugiri ako kung anong natabo samtang wala ako diri. Ginhilanat siya? Sus, ginkulbaan ako mo. Ang laom ko kon madula na siya sa akon, pero nag-ayo na siya. Ate, maayo man kun amo. Uy, nagmadlos ang hinali ang hangin. Ay, dalon ko na siya sa ibabaw Basi kun hilanato naman siya. Itulod ko ang iya stroller sa sulod. Ay, ato na siya. Masunod man ako sa iya Luyag ko makita kun ara gihapon ang laragway sang pito ka uwak. Ba? Nagpungko si Flora sa bangko. Taging pugos niya ang munyika. Ang laragway sang pito ka uwak. Ara gihapon nagakabit sa dingding. Kag gina-recite ko pa sang una ang mga linya nga ara dira. Isa para sa kalisod. Padayo na bala? Kay mamati ako. Ay, duha para sa kalipay. Ba? Nakita ko nga nagalagaw ang iyak kaisipan. 7 para sa sekreto nga hindi mabuyagyag.
Ano nga sikreto? Ano nga sikreto nga hindi mabuyagyag? Ay, nga paligban ko pabalain ha. Ang bisan sino nga nagakabig sa munyeka nga bata, wala sang husto nga pinsar. Ba? May nabatian ako nga nagapasaka. Basi ko nag-abot ang utod mo? Bay, wala siya nagasapak sa akon. Nagapadayon lang siya sa paghimutad sa munyeka. Lucy, diin ka. Si Crispin. Siya gid. Nagatindog siya sa may puwerta. Nagatulog siya sa akon pakadto kay Flora. Kagang iya panulok. Nagtupa sa kwadro sang 7 ka uwak. Pe, nagtindog sang hinali si Flora. Kagang munyeka, nahulog sa salog. Hindi! Hindi! Hindi mahimo! Hindi mahimo! Hindi ako! Isay na kasikreto nga hindi masugid! Flora, ano ba lang tabo sa imo? Magtindog ka, kay bulikan ko ikaw. Wala ko pagungda! Wala ko pagungda! Lalo ko sa siya kwarto. Gari ka. Ginsinyasan ako ni Crispin. Nga puluto ng mga buka ng munyeka. Kag ipalayo ini. Puluton ko ini. Kag dalon ko ini sa may lamesa. Dito ko itongtong. Kag mabalik ako sa ibabaw. Bilang ko dagat na ako ay makahinga sa gilid na tumataloy. Alay mo ang bagong pag-asa. Tulad kong saglap sa pagkakasala. Magagyan sa nagigingit sa pagpabati, ang mga kasugpon sang sulat ni atong man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial Journal. Kag kani diri sa gihapon wala gid kakalipas sa pagpangagda sa inyo. Gatun kabuman may kasaysayan, ito na lang diri sa atong katuntunan, Provincial Day, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Sudad San Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!